To take another look dito sa John chapter 6. Ganyan po talaga. Sa Bible po kasi, merong mga tinatawag na point of revelations na kung saan nakikita po natin na pag binuksan mo nitong araw na ito ang Bible, yun ang nire-reveal ngayon sa'yo. Then afterwards, masyasyak ka na lang, may bagong revelation through that same verse or passage or chapter. So, yan po ang kamangha-manghang hindi nagbabago na salita ng Diyos. Kaya alam nyo kung may problema kayo, kung meron kayong mga pinagdaraanan sa buhay, go to the Word, not to the world. Go to the Word and not to the world. That's perfect. That's perfect. Thank you, Jesus. So, John chapter 6, I would like you to pull out your Bibles for a while, and if you have some apps sa mga cellphones niyo, come, mag-join po kayo dito sa ganitong gawain ng Lord. May pakinabang. Ang kapakinabangan din naman dito ay pang spiritual. So, napakaganda. Bonggang-bongga ang pakinabang. Sa bongga ka na, huwag ka dun sa hindi bongga, di ba? That's Jesus. That's His love for us. John chapter 6 is about feeding the mouths of 5,000 men only. Hindi pa recorded dyan yung mga bata at mga babae. So, ang pinalamon ni Jesus, pinalaklak, pinakain niya during that time, napakarami pong mga otat, mga tao. Kasi pagkatapos yan, isusulat ko na yung devotion ko dito. Dala ko na to. So, ang Bibles. I need your Bibles to be open. Sabay po kayo. Whew! John chapter 6, sasalin ng New King James Version. Let's see. Sabay mo ba yung hangin? Okay. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him, because they saw his signs, which he performed on those who were diseased. Yung mga may sakit. Nung nakita nila ang Panginoon na nag-perform ng maraming miracles, kahit saan na pumunta si Jesus, sinusundan na nila ang Lord. And Jesus went up. Of course, meron silang intensyon ang gumaling, siyempre. Pero okay lang yun. Then Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, ito si Jesus ang nagtanong nito. Philip, sabi niya, where shall we buy bread that this may eat? Philip, kanyang ganon. Paano natin papakainin itong napakaraming mga otat na ito, mga taong ito? Pero tignan mo to ha, sabi niya rito. But this he said to test him. Siyempre, Diyos siya. Alam niya ang gagawin niya. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Denarii, ito yung, I think ito yung currency nila sa Israel, no? So, one of his disciples, ang pangalan Andrew, ito ay kapatid ni Simon Peter, Simon's brother, karito, said to him, there is a lad yung bata, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many? Meron dito, sabi niya, meron 5 pandesal, may 5 tinapay, loaves and 2 small fish. Pero paano magkakasya ang mga ito sa ganito karaming tao? Sabi ni, anong pangalan no? Andrew, no? Hindi si Andrew, Andrew. Okay. So then Jesus said, ito importante po ito, makinig tayo mabuti. Then Jesus said, make the people sit down. Make the people sit down. Now there was much grass in the place. Wow, green grass of home.
Pinaupo nila sila sa green grass of home. So the men sat down, in number about 5,000. Alam niyo po ba, siyempre kasama rito mga bata at mga babae. Pero ang nirecord lang nila rito, 5,000 men. So more than 5,000 ang pinakain ng Panginoon dito. Pero tingnan nyo, papakainin sila ni Jesus, pero pinaupo po sila sa green grass. Okay? Ibig sabihin niyan, relax lang tayo sa biyaya ni Lord. Darating yan. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to their disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they want. Pag na kay Jesus, kakainin mo lahat ng gusto mong kainin up to sakwa, sapagkat ang blessing ni Jesus hindi po nauubos. Okay? Pero tandaan po ninyo, ginamit ni Jesus sa mga disciples para makarating yung blessing sa mga otak, sa mga tao. So, ganun din po tayo. Ginagamit tayo ni Jesus para i-bless natin yung mga nangangailangan. Naniniwala ako, pag believer ka, alam mo yung mga totoong nangangailangan. And we have this power within us na nagsasabi, hey, you have to help that. Kasi kailangan niya ng pera. Nangangailangan siya. At ginagamit tayo ng Panginoon sa bagay niya. Okay? So, dahil kay Jesus, no? Sobra. Nagmula sa 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, nakakain. So when they were filled, He said to His disciples, gather up the fragments that remain, so that nothing is lost. Sa madaling salita, para walang masayang. Ayaw ng Lord ng may nasasayang. Kaya kung maglalagay ka ng plato, o should I say, kung maglalagay ka ng kanin sa plato mo, make sure yung mauubos mo. You really don't have to put so much in your plate para later on lang masayang. The Lord doesn't want that. Ayaw ng Panginoon ganon. Therefore, they gathered them up, yung mga natira, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. May natira pang, bakol lang tawag doon, parang basket na malaki. May natira pang 12 baskets. O tigi-tigi sa mga disciples. No? Sabi nung nangangaral dati yun, I don't think so. Ito ay para sa lahat yan. No? Kasama nila si Jesus Christ. Hindi sila nagkukulang. Ang ganda. Wow. Which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, this is truly the prophet who is to come into the world. Uy. Kaya yung mga tao, nung nakita nilang pinakain sila ng Panginoon, siyempre nabusog po yung kanilang natural body. No? Kaya sinusundan nila ang Panginoon para gawing hari. Pero nung nalaman ni Kristo, nalaman ni Jesus na gano'n, umiwas siya eh. Diba? Parang nagtago siya sa kanila kasi iba yung intensyon nila. Yung intention nila, dahil na-feel yung kanilang makalaman na pangailangan, which is good also. Pero meron pong mas mahalaga kasi na mission si Jesus Christ. Yun ay iligtas ang buong sangkatauhan. So sa panahon natin ngayon, we have to feed them the gospel first bago natin bigyan ng tangible or material blessings yung mga tao. Ako, I do. Sometimes, hindi naman po sa pagmamalaki o pagyayabang, pero pera ko po minsan na yung pinambibili ko ng pambili ng pagkain nila. Nagpapapiding program po kami. Pera ko na po yung ginagamit. Akong nilalapitan to provide everything. Tumutulong naman po sila, pero most likely, yung talagang mas malaking mga gastusin dati, talagang ginagamit naman tayo ng Lord. And I'm very, very flattered. Very, very good to be used by God sa ganung gawain. So, yes, sa umaga pong ito, bulayin natin na ang Kristiyano hindi magkukulang. Okay? Dinadaya tayo ng diablo na baka magkulang tayo. While ang truth, pag Kristiyano ka, hindi ka magkukulang. Dahil kay Jesus, lalo na kung inuna mo siya at ang kanyang mga salita, ito po. Alam mo, dito mo kukunin ang lahat. Alam mo, dito nagmumula ang kalakasan na kinakain natin sa araw-araw. Kumakain tayo ng pagkain na spiritual. Kumakain tayo ng pagkain na pang-physical, pero mas mahalaga po ang pagkain. The Holy Bible, the Word of Jesus na buhay. Maraming po salamat. Bless everyone.